Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi ko po sa umagang ito ay may kinalaman pa rin sa ating tinatalakay na baluti na kaloob ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto sa umagang ito para sa ating morning devotion ngayong umaga ng Wednesday ay makikita natin sa Efeso chapter 6 verse 14c na ganito ang sinasabi: isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Mga kapatid, ang breastplate ay ang metal na bumabalot sa katawan ng isang Roman soldier mula sa liig hanggang sa hita. Noong araw ay harapan ang labanan, face-to-face combat, kaya kailangang protektado ang isang sundalo. Tinatawag itong breastplate sapagkat ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang puso ng isang sundalo. Sa buhay natin bilang Kristiyano, sa ating spiritual life, ang katumbas ng breastplate ay ang baluti ng pagkamatuwid, the breastplate of righteousness. Mananatili tayong malakas sa pakikipaglaban kay Satanas hanggat nananatiling malinis ang ating puso. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mahalagang pangalagaan natin ang ating puso sa mga sibat ng makasariling pag-iisip, masasamang gawa, pag-iimbot, galit, hinanakit. To put our breastplate of righteousness is to live in daily, moment by obedience to God. It means living a holy life. Ang pagkakaroon ng holy life, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan ng perfection. Only God is perfect and holy. Ang holy life ay nangangahulugan ng pagkitil sa sariling pagnanais at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay pagsunod sa sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 24, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsusuot natin ng baluti ng pagmamatuwid ay nangangahulugan ng pagbabago ng ating prioridad. Ito ay pagsunod sa tagubilin ni Pablo sa Colossus chapter 2 verse 3 or Colossus chapter 3 verse 2 rather. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Dapat nating laging tandaan, tayo'y malalakbay lamang dito sa lupa. Our true citizenship is in heaven. Kaya nawa, mga kapatid, palagi nating isuot ang ating baluti ng pagkamatuwid upang tayo ay maging matatag sa spiritual warfare o sa pakikipaglaban natin sa mga kampon ni Satanas. At hindi natin ito magagawa sa ating mga sarili lamang. Kinakailangan natin ng tulong at patnubay ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong nakaugnay sa Kanya. Patuloy tayong engage sa Kanya upang tayo ay magiging matatag, magiging malakas at patuloy na maranasan ang proteksyon ng ating Panginoon. Lagi nating isuot ang baluti ng pagkamatuwid. Mamuhay tayong naayon sa kalooban at nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito ang nais niya sa bawat isa sa atin, sa ating mga buhay at sa araw-araw ng paglalakbay natin sa magulong sanglibutan ito. Nawa, meron tayong natutunan, meron tayong nakita
sa ating morning devotion sa umagang ito na kung saan may apply natin sa ating mga buhay bilang mga lingkod ng ating Panginoon. So dumako po tayo sa ating prayer time sa umagang ito ng Wednesday. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan. At muli ay niremind kami kung paano isuot namin ang baluti ng pagkamatawid upang maging victorious kami sa aming pakikidigma, sa aming pakipaglaban, sa kaaway na si Satanas at sa sanglibutan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito sa aming morning devotion. Ano man po ang kanilang pinagpipray, ano man po ang kanilang ninanais ng kanilang puso, ay bigyan niyo po ng katuparan. Nawa, tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming battle, sa aming spiritual warfare, upang katulad mo nung narito ka sa lupa, ay naging matagumpay ka. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanonood sa umagang ito. Marahil ang iba ay pupunta sa kanilang opisina, paaralan, tanggapan na kinabibilangan. Samahan niyo po sila. At ikaw ang manatili patnubay ng bawat isa. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon. Pagtagumpayin niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nag-share, lahat ng mga nagtatag ng aming morning devotion. Pagpalain niyo po sila. At sa mga nakakatanggap nito, nawa ay maging inspirasyon ito, maging kalakasan, at maging dahilan upang makakilala sa iyo ang mga binabahagi na nila. Maraming pong salamat. Huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po kami sa mainit na panahon. Ilalay niyo po kami sa anumang mabibigat na karamdaman. Bless niyo rin po ang lahat ng mga midweek service mamayang night, ang mga churches na magkakandak nito, at nawa ito ay maging pagpapala rin sa marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion ngayong Wednesday morning, at mamaya po huwag natin kaligtaan na dumalo sa mga pagtitipon sa ating mga midweek service. Tayo ay patuloy na dumulog sa Panginoon, manalangin, at makakaasa tayong ang Diyos ay patuloy na sumasagot, tumutugon sa ating mga panalangin. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod na panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!